ang retrieval operation sa mga minerong na-trap sa pagguho ng isang minahan sa Paracale, Camarines Norte. Mailap naman ang mga residente sa lugar sa pagtukoy kung ilan nga ba talaga ang na-trap sa ilalim. Pero ayon sa isang nakaligtas, posibleng higit pa sa 3 napaulat ang bilang naman na iwan sa minahan. May report si Mark Salazar. Halos magdamag pinlano ng mga minero ang napakadelikadong retrieval operation na gagawin nila para sa 3 kasamahang na-trap daw sa pit hole na ito na niragasan ng tubig dagat nitong Martes ng hapon. Retrieval at hindi na rescue operation dahil sa puntong ito, mahigit 24 oras nang nasa ilalim ng butas na puno ng tubig ang mga biktima. Ganito ang buhay sa iligal na minahan. Wala silang aasahan kapag may disgrasya. Irritable rin sila sa presensya ng media dahil ayaw nilang napapansin ang kanilang minahan. Binalikan namin kanina ang retrieval operation. Sarado na. Wala pa rin nakukuha sa 3 biktima na sina Carlos Salen, Luis Saison at isang kinilalang si JR. Nakahinto na naman ang lahat dito sa isang komunidad ng mga minero sa Barangay Palanas, bayan ng Paracale. Hinto ang illegal na pagmimina at hinto rin ang kanilang hanap buhay. Ganyan kapag nakakalabas sa komunidad na ito ang mga balitang may nadisgrasyang minero. Lalo na kapag nakarating sa media, kagaya na lamang ng balitang may nadisgrasyang mga minero noong Martes ng hapon. Kapag ang Paracale Police ang tinanong mo, wala raw na-trap na minero kung wala raw pruweba. Malaman nyo na may sumabog sa loob. Ang minerong ito kailangan pang magtakip ng mukha para maikwento ang disgrasya ng Martes. Sa ibang pit hole naman siya noong oras na yon at higit sa 3 ang kasamahan niyang umano'y natabunan. Ano pong ginawa niyo kuya nung malaman niyo na may sumabog sa loob? Bigla kaming sa pagkakyatan kasi yung mga tubig tumataas, sigawan pa mga tao. Kuya, sa palagay niyo po mga ilang tao pa yung naiwan sa loob? Mga 7 hanggang 12, estimate ko na lang kasi marami din ng Matagal nang ipinagbabawal ang industriyang ito ng mga kubol na may mining pit hole bawat isa, mga kompresor at mga minero. May 20 kaso pa lang sa Paracale ang naisasampa sa mga paglabag sa Small Scale Mining Act. Lahat sila nakapagpiansa. Nag-iimbestiga raw ang lokal na pamahalaan at pulisya para magkaso pa ng iba, pero para gibain ang organisadong iligal na minahang ito sa tabing dagat, wala pang ganyang plano. 80% ng kabuhayan dito nasa minahan ng ginto. Pero ang mga tinaguriang taga-Gold Town of Paracale ay patuloy na kumakapit sa patalim dahil sa kahirapan. Mark Salazar, GMA News. Hinga natin ang karagdagang update si Mark Salazar mula sa Paracale sa Camarines Norte. Mark, tama ba yung hinala ko na baka parang may code of silence yung mga taga-riyan kasi natatakot sila na kapag lumabas yung nangyayaring ganyan, ipasara yung minahan, lahat sila apektado dahil 80% kamo ng mga tao riyan dyan lang nabubuhay. 80% Jessica, at marami rito sa small scale mining, at hindi lang code of silence, Jessica, kundi pati denial kasi itong pinag-uusapan nating retrieval operation dito, Jessica, ay retrieval operation ng mga minero mismo. Sa kapwa nila minero, wala ritong government sanctioned na retrieval operation. Kaya wala tayong nakukuha na anumang detalye na masasabi nating halimbawa official casualty count mula sa otoridad. Dahil lahat sila ay tahimik. Yung aking binanggit sa aking report, Jessica, na 3 pangalan, nanggaling pa yan sa Camp Crame. Dahil yung local officials dito o local police ay walang ibinibigay sa aming anumang detalye tungkol sa ongoing retrieval operation. Ang sitwasyon namin dito, Jessica, pag bumaba kami sa minahan ngayon, dahil nabalitaan naming ongoing uli yung retrieval operation ng mga minero, bigla yung magpupulasan, bigla silang mawawala. Dahil nandiyan ang media na kanilang allergic sila sa amin at iniiwasan na lumabas sa Paracale ang balita ng disgrasya na ito dahil apektado nga at otomatiko kasing mahihinto yung kanilang operasyon at hanap buhay. Okay, kung sa bagay, sa isang banda, mabuti rin yun, Mark, na wag na kayong lumapit doon para mas mapabilis nilang ma-rescue yung mga naipit doon, no? Kasi nakakabahala, posibleng hindi lang pala 3, sabi nung na-interview mo, pwedeng 7 yung nandoon sa pit na yon. Kasi Jessica, itong
naapektuhan itong flooding na ito ng tubig dagat, ito ay 7 butas na interconnected sa ilalim. Ngayon, kung susundan natin yung kanilang computation na bawat butas daw, kasi 2 p.m. nangyari ito yan ang kasagsagan ng oras ng operasyon nila. Kada butas, 7 ang minerong bumababa dyan. Ngayon, kung 7 na flooded, ay medyo marami-rami yung sinasabi nilang maaaring biktima. Pero hindi naman tayo pwede magulat kung hindi nga official count na manggagaling sa otoridad. At 3 lamang ang kanilang kinukumpirma na kanilang subject ng retrieval operation ng mga minero. Pero meron naman kaming minerong nakausap na survivor siya sa isang sa different na butas. At sinasabi niyang 7 hanggang 12 alam niyang nasa likuran niya nung siya'y tumataka sa butas ang hindi na nakalabas na kasunod niya. Nako, ang alam lang natin hindi ito ang unang pagkakataon na may nangyaring ganyan dyan sa Paracale. Nangyari na rin ito at katulad din ang nangyayari ngayon, dati alam ko hindi rin masyadong nagbibigay ng detalye. Kung hindi man yung mga minero mismo, kahit pala pulis at mga otoridad, hindi rin sila masyadong nagbibigay ng balita. Tama. Tama, Jessica. Okay, in the meantime, paano... At saka, Jessica, yung mga binabanggit, yung binabanggit mo na yung nakarating, at least nakarating sa atin sa media sa Maynila, na nakubera natin na nangyari ditong pagguho, marami pa raw, kung makakakwentuhan mo yung mga minero dito in between, malimit daw nangyayari yan. Pero karaniwan nga yan, hindi na nakakarating sa atin sa media. Nako, yun ang mas malaking trahedya doon na hindi masisiguro na hindi ito muling mangyari kasi nga parang merong usapan yung mga tao riyan na tikom ang kanilang bibig. So parang in the end, parang sinasabi nila walang nangyari dito. Mag-ingat kayo dyan. Mark Salazar, live mula sa Paracale sa Camarines Norte.